Ginagastusan daw ng gobyerno ang pagsasaayos sa ilang nasirang simbahan na tinuturing na National Cultural Treasure. Ang problema, 28 milyong piso lamang ang nakalaang pondo. Kulang na kulang para itayo muli ang mga makasaysayang istruktura. Mula sa Manila Cathedral, nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, sa ngayon pa lang naniniwalang ilang eksperto na milyon-milyon o di kaya bilyong piso pa ang kakailanganin para tiyaking magiging earthquake-proof o earthquake-resistant ang ating mga makasaysayang lumang simbahan sa bansa para hindi na raw maulit ang nangyaring pagguho ng ilang mga simbahan doon sa Bohol. Sa kanyang pagpunta nga sa Bohol kanina, sinabi ng Pangulong Aquino na maaring pinag-aaralan na ng gobyerno kung kailangan na i-take over ng gobyerno ang restoration at rehabilitation nitong mga nasirang simbahan. Ngunit ay agam-agam ang gobyerno kung paglabag daw ito sa tinatawag na separation between church and state, kung saan pinagbabawal ang pangingialam ng gobyerno sa mga patakaran at kalakaran ng simbahan. Siyam na matatandang simbahan ang naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol sa Bohol at Cebu. Ilan sa mga simbahan, panahon pa ng Kastila itinayo, kaya naman itinuturing na National Cultural Treasures. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw katakatakang mahina talaga ang disenyo ng mga lumang simbahan tulad ng mga gumuho sa Bohol. It's actually putting stones one on top of the other to create a very thick wall and then buttresses to support the wall and then the roof. So you take one, everything goes. Ayon kay Architect John Joseph Fernandez, dagdag pa raw ang mabigat na bubong ng karaniway gawa sa tiles at suportado ng mabibigat na troso. Dahil wala namang mga bakal na susuporta sa loob ng mga pader, mabilis itong nabubuwal kapag may malakas na lindol. Ayon kay Architect June Palafox, Pangulo ng Philippine Institute of Environmental Planners, kung na-retrofit o napatibay lang daw sana ang mga lumang simbahan, maaaring nabawasan ang pinsala. Dapat magkaroon kaagad ng structural audit. Yung mga arkitekto, yung mga inhinyero, pwede nilang i-report na sa Public Works Secretary para magkaroon ng structural audit. Para hindi agad masira ng lindol, kailangan daw lagyan ng mga suporta tulad ng steel I-beams ang looban ng mga pader ng simbahan, gaya ng mga modernong building at bahay. Tsaka lang ibabalik ang mga orihinal na bato ng pader para maibalik sa dating anyo ang simbahan. Kaya magkaroon man ng lindol, ang bakal na suporta ang sasalo sa puwersa ng pagyanig. You know how fatalistic Filipinos are. So galing to sa simbahan ng ganito. At kung medyo may maganda pa siguro ang bunga, no? Pag may magandang molding, maganda to sa bahay ko. So maybe local government could cordon off the area, especially the rubbles, para hindi mahirapan yung mga conservationists when they come and restore the building. Pero ayon kay Father Milan Ted Toralba, Executive Director ng Commission for Church Heritage, naniniwalang matibay ang pagkakagawa ng mga lumang simbahan. Ilang siglo na rin daw kasi itong nakatayo at maraming kalamidad na rin ang pinagdaanan. Sadya lang daw malakas ang lindol na tumama sa Bohol. Sort of expecting, no, dahil yung napag-alaman namin na may fault line, so we would know that plates will move, no? Merong geophysical movement. Malaking halaga ang kailangan para maayos sa mga nawasak na simbahang Katoliko. Pero ayon kay Father Toralba, hindi nalalagyan ng halaga ang kasaysayan at kulturang sinisimbolo ng mga simbahan. Base sa National Cultural Heritage Act of 2009, ang pagre-restore at pag-maintain ng mga simbahang itinuturing na National Historical Landmark o National Historical Treasures ay popondohan ng gobyerno para sa proteksyon, conservation at restoration nito. Ayon kay Attorney Trixie Angeles, sa 9 na simbahang nasira ng lindol sa Bohol at Cebu, 6 ang National Cultural Treasure. Kaya't ito ang prioridad nilang gastusan mula sa 28 million pesos na pondo nila para sa lahat ng itinuturing na National Cultural Treasure sa bansa. Ngayon pa lang ayon kay Angeles, alam na nilang kulang ang pondong 28 million pesos. Sa tansya raw nila, Talubok at Baclayon Church pa lang, aabot na ng 100 million pesos ang kailangan para ma-restore. Pero pwede naman daw tumulong ang National Museum. Nagtanong na rin daw si Budget Secretary Florencio Abad kung magkano ang pondong kailangan. Mabuti na lang daw ang 432 taong gulang na Manila Cathedral nire-restore na. Ilang dilubyo, lindol at sunog ang pinagdaanan ng katedral at malaking bahagi ng katedral ay di na rin ang orihinal na simbahan. Sabi sa amin ng structural engineer namin na your building is safe, no? Pero hindi lang pala enough yung safe. There should be an allowance of safety. Halimbawa, kung ang kailangan na strength ay 1, you have to make it 2.
Mel, sa ngayon narito tayo sa loob ng Manila Cathedral kung saan puspusan ang ginagawang tinatawag na structural work dito sa mga ilang structural elements ng simbahan gaya nitong kolom o haligi na makikita nyo sa aking likuran. Wala na itong balot na mga burloloy o marble at paghahanda daw ito para balutan ng tinatawag na carbon fiber para matiyak na kayang lagpasan itong simbahan ng anumang malakas na pagsakuna gaya ng anumang malakas na lindol. Mel. Pero Chino, sinong gumagasta dyan? Chino, sa Manila Cathedral, sino ang gumagasta? Mel, sa ating pagkakaintindi o pagpapaliwanag na rin itong rector ng simbahan na si Monsignor Nestor Serbo ay galing sa isang private foundation. Itong pera na aabot daw ng 200 million para dito sa buong retrofitting ng Manila Cathedral. Galing ito sa isang private foundation na itinayo para mismo dito sa maintenance ng Manila Cathedral. At pagpapaliwanag lang natin, Mel, hindi ito sa pangangasiwa ng gobyerno o anumang ahensya gaya ng National Commission on Culture and Arts at hawak pa rin ang pangangasiwa ng construction at retrofitting ng Manila Cathedral ng Simbahang Katolika. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.